Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Sa aking mga iniibig na mag-aaral sa paaralan ng Panginoon, marahil natatalastas niyo na kung ano mayroon sa paaralan ng Panginoon. Ang lahat ng uri ng karunungan upang inyong masubukan, upang maging kaparaanan ng inyong pagkakilala, upang maging kadahilanan din ng inyong mga pagnanasa. Ano nga ba mayroon pa sa paaralan ng Panginoon na kung ang tao ay mamimili sa mga bagay na kanyang ninanasa, narito, makikita din niya ang bunga, makikita din niya ang bahagi na sa kanya ipinapaunawa. Bagamat ang katwiran na ay buhay na larawan at umaayon sa bawat karanasan na mayroon kayo, aking mga iniibig, ang tao ay hindi ganong kadaling maturuan, sapagkat kahit ang mga kaganapan sa buhay niya ay puno ng pag-aaral, pinipili pa rin ng taong iwasan ang katwiran ayon sa kalooban ng Diyos. Ano nga ba ang katwiran ng Diyos? Bakit nga ba ang bawat isa'y pinipilit na dito ay pumaroon? Bakit nga ba ito'y patuloy na ibinibigay sa bawat mag-aaral? Samantalang ito'y isang uri ng aralin mula pa noon hanggang ngayon at hanggang sa kinabukasan, pilit itinuturo at itinatanim sa isang pagkatao. Naalala niyo ba ang kalooban ng Diyos, aking mga iniibig? Dumuroon ba ang inyong mga puso? Ang inyo bang mga sarili ay napapasuko ninyo para sa Panginoon? Nakakalimutan ninyo ang lahat ng bagay na nagkakaroon ng kadahilanan upang ang kagalumihanan ay manatili sa inyo? Sapagkat kung inyong napag-uunawa, kung kayo ay nasa paaralan ng Panginoon, anong sinasabi ng Panginoon? Mapalad ang pumaparito. Anong uri ng kapalaran ang ninanasa nyo upang kayo'y tawaging mapalad? Samantalang kung ang lahat ng bagay na nagaganap sa inyo inyong pinili, inyong ninasa at inyong hinangad, hindi nga lang yung napag-aralang mainam, sapagkat masyado kayong nalibang. At ano ang lahat ng kaganapan na yan? Ibinabalik ang tao sa harapan ng Diyos upang nasain niyang malaman at matutunan na ang kanyang karunungan. Hindi lang lagi ang karunungan ng sanglibutan na inyong iniibig at minamahal sapagkat nakikita niyo ang pakinabang. Nakikita niyo agad ang bunga sapagkat narito sa bawat pagpapagal kayo agad ay sinusuklian. Ngunit anong uri ng pagsusukli ang sa inyo ibinibigay? Tulad din ng mga panahon ito man ay lumilipas. Kaya nga walang pananatili kahit ang yaman na inyong natatagpuan sa sanglibutang ito. Ngunit ang kaitaas, ang palibas ay puno ng kabutihan. Naglaan siya ng mga karunungan at yaman na kung inyong aangkinin, lumipas man ang laman na yan, kahit ang sanglibutan, ito'y inyo pa rin matatanganan. Ito lamang ang pag-ibig ng Diyos, aking mga iniibig. Ito ang kanyang kalooban. Ito ang kanyang katwiran. Ano pat ang bawat isa'y ninanasang sumunod sa bahaging yan upang ang bawat isa sa inyo ay makarating sa kanyang paroroonan. Ninanasa niyo bang makarating sa harapan ng Diyos? O ginagawa lang niyo ang bahagi na tungkol sa Panginoon na kayo magbigay ng inyong mga daing at kahilingan upang habang kayo nabubuhay sa sanglibutang ito, madaman niyo ang kanyang pagbibiyaya. Sa katotohanan, aking mga iniibig, kayo ay maaralan. Ang Panginoon ay umaayon-ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Kaya nga, kung mapapansin ninyo ang kanyang mga aral, ito'y tinatawag na aral na buhay. Sapagkat ang kanyang katwiran ay kailanman ay hindi sa patay o hindi mamamatay. Ito'y magpapatuloy ayon sa diwa ng layunin ng isang Diyos. Ang kanyang katotohanan ay magpakailanpaman. Ang kanyang liwanag ay hindi mapaparang.
Ano pat sino man sa inyo na nag-aaral sa salita ng Diyos, at ito'y kanyang isabuhay, madarama niya ang katotohanan, sapagkat ang kapayapang nagmumula rin naman sa kaitaasan ay kanyang aangkinin. At mapapasa kanya, magpawalang hanggan. Ito'y isang uri ng pagbibiyaya, na kung ninanasan yung makuha aking mga iniibig, bukas ang paaralan ng Panginoon upang muli kayong mag-aral at maturuan ng kanyang karunungan. Matatalino na kayo ayon sa aralin ng sanglibutang ito. Nakita niyo na ang katunayan. Nakita niyo rin na maraming naghahangad ng mga bagay na inyong hinahangad. Ngunit sino ang maghahangad ng karunungan ng Diyos na kanyang angkinin? Sino ang sa inyo'y kukuha kung ito na'y nasa sa inyo at inyo nang pinakikinabangan at binibigyan na ng buhay? Mga iniibig na mga kapatid, sa pangalan ng isang Diyos, patuloy ang paanyaya ng kaitaasan na kayo'y makabahagi sa kanya't makiisa. Bukas ang paaralan ng Panginoon sa sino mang kaluluwang nagnanasa na matutunan ang karunungan na para sa Diyos. Bukas ang paaralan ng Panginoon sa lahat ng kaluluwa na nagbibigay lugod upang ang kanyang sarili din ay makakita ng mainam na karunungan na walang ibang pinagmulan kundi ang dakilang Ama. At kung ang bahagi nito ay binubuksan sa bawat isa, narito ang isang uri ng pagkakataon upang ang inyong mga katanungan, bagamat hindi lahat ay nagkaroon ng kahandaan, ay bubuksan sa inyo. At harinawa, buksan din ng kaitaasan na ang kaunawaan ay inyong makuha at inyong matanggap upang ang bawat kasagutan na sa inyo ay binibigay ay tunay nga maging kapakipakinabang. Anong unang tanong? Tanong. Sa mga magtatanong yan. Sister. Parang consultation din pwede. Ba't hindi din? Magtanong lamang po kayo. Ano? Bahala kayo kung ang tatanong ninyo. Gumamit po ng microphone. Yan. Ganun po. Magandang gabi po, Banal ng Espiritu. Pwede pong magtanong tungkol sa problema ko. Yung para pong consultation. Total po nandyan na kayo kagalang-galang na Banal ng Espiritu. Kayo po na alam niyo kung ano yung magiging kinabukasan na. Meron lang po akong nagtatanong. Mananalo po ba kami sa ano? Kasi ito yung sagabal sa aking pananampalataya. Sana po lahat ng problema ko, tulungan niyo po ako sa aking Panginoon. Para po may pagpatuloy ko ang aking... Hindi po yan personal na tanong. O kundi yung, ano yung mga pag-aaral. 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 Studio. Hindi. Yung mauna na muna kayo. Sige. Yung mga may nakaredy. Mamaya na. Tanong, may naka-ready na ba kayo? Yung mga nakaredy. Hermano Juni. Lubos pong gumagalang mahal na Bataya. Ang katanungan ko po ay para po sa pag-angat ng kaunawaan po ng lahat. Ito pong tanong ko po ay tungkol po sa ang kabatlayaan po ba ay may persona na tuwing sila po ay nagpapaalam sa pagtapos ng kanilang abot-sabi ay nagbibigay po sila ng kanilang pangalan o pagkakakilanlan. Ayon po kasi sa aking pangunawa, ayon po sa may 1:17 na sabi nga po, ang Panginoong Hesus at ang Diyos ay iisa, na tulad po naman din natin at siya ay isa. Sa ang aking pong paniniwala, na pati rin po ang kabatlayaan at ang Panginoong Diyos ay iisa po. Ang tanong pa po na isa ay, ang kabatlayaan po ba
at ang Diyos po ay iisa? Ang katanungan na yan, aking ibig, ay umaayon doon sa bahagi ng isang uri ng paniniwala na patuloy na pinagtatalunan at pinag-aagawan ng maraming marurunong. Tunay, ang Diyos ay nagtalaga ng isang katwiran at ang lahat at bawat isa dito ay pinapaloob. Bagamat lahat ay nilikha ayon sa kanyang hininga, ano ang layunin na sa iyo'y tinitindig, dito kayo pinag-iisa. Hindi nga mawawala sa isang pagkatao kung ano man ang meron kayo, sapagkat siya ding namang larawan ng Diyos. Ang bawat katangian o personalidad na meron ang bawat isa sa inyo ayon sa kanyang natatagpuang karunungan ay hinahayaan, sapagkat kung ang bahaging ito ay magpapakilala ng kanyang katwiran ayon sa kaunlaran, ito ay pinagbibigyan. Kung ang bawat kabatlayan na sa inyo ay binibigay ay nagpapaalam ayon sa pangalan, sapagkat ito rin naman ay isang uri ng pangangailangan na nagpapatunay upang ang ibang nakikinig na naghahanap ng katunayan ng kanilang pananampalataya ay mapatutuhanan. Upang sino man naghahangad na ang kanyang mga bahagi na nadamasdan o nararatnan ay tunay na sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit gumagamit sila ng mga pangalan ng mga apostol na nakilala ayon sa kabanalan. Ito ay ayon sa pananggap. Kaya ito ibinibigay. At kung mayroong mga kaluluwang hindi rito nakakatanggap, hindi naman nangangahulugan na kung hindi nila ito matatanggap, ang bahaging kanyang katwiran ay siyang karapat-dapat. Pinakikilala lang aking mga iniibig sa bayan ng Panginoon. Bawat isa ay binibigyan ng karapatan kung magtatagumpay ang kanyang katwiran na umaayon sa kabanalan ay maipahayag at maipakilala. Tulad ng ginawa ng dakilang guro at ayon sa kanyang ninanasa. Kaya nga ano ang kanyang wika, higit pa sa mga bagay na ginawa ko ay magagawa ninyo. Paano nyo magagawa ang bagay na yan kung hindi may papakilala ng isang ako na yan ang kanyang sariling katwiran? Ito ang kadahilanan kung bakit bawat kabatlayaan, bagamat may isang mensahe ayon sa katwiran ng Diyos, ipinakikilala ang kanilang sarili, ayon din sa layunin na itinindig ng dakilang Panginoon. Nasagot ba ang iyong katanungan? O, satisfied ka ba? O, tanong. Hindi po magandang gabi, banal ng Espiritu. Meron lang po akong itatanong. Ang Panginoong Yesukristo po at ang Panginoong Diyos po ay iisa. Marami pong salamat, yun lang po yung tanong ko. Ang sabi ng Panginoon, siya at ang Ama ay isa. Saan nga ba sila pinag-isa ng panahon, aking mga iniibig? Ayon ba ito sa karunungan? Ayon ba ito sa gawa? O ayon ito sa pagkakalikha? Kung ang dakilang Ama o tinatawag na Diyos ay siyang lumikha ng lahat ng bagay, ang anak, sino sa kanya'y lumikha? Hindi ba ang Ama? Bawat isa'y tatawaging anak. Bawat isa'y kaisa ng isang Ama. Kung siya'y magtatagumpay, kung siya tulad ng isang anak ay tatalima, sila ay tatawagin magkaisa. Sa ako ihahalin tulad ng katwiran na yan. Ihahalin tulad ko yan. Isa sa patak ng isang tubig na inilalaglag ninyo sa gitna ng karagatan. Na sa panahon ng isang patak ng tubig na masanib sa kalawakan ng karagatan, makikita mo ba siya sa isang patak na yan? Hindi ba siya bahagi na ng isang kabuuan? Ito ang isang uri ng kaisa na sa inyo ay pinakikilala. Tulad ng pinakilala ng dakilang guro kung paano niya sinasabi siya at ang Ama ay magkaisa. Ito rin ang sa inyo ay ibinibigay. Kaya nga kung sasabihin niyo sa literal na layunin, sila ba'y magkaisa? Oo.
Sila ay magkaisa. Sapagkat kagaya ng winika ko sa inyo, kung ito ay isang patak na tubig hinalo mo sa malawak na karagatan, makikita mo pa ba ang isang patak na tubig? Kung kayo ay magtagumpay sa bahagi ng katwiran ng dakilang guro, ano sasabihin? Ikaw man ay kaisa. At kung ikaw ay kaisa, ano ang pangalan ng dadalhin? Anong katawagan ang sayo ay bibigay? Kaya nga ang anak ay nakakuha din ng isang bahagi na tawagin siyang Panginoon. At tawagin din siyang tulad ng isang Diyos. Sapagkat nagkaroon ng isang karapatan at nagkaroon ng kaisahan. Tandaan niyo aking mga iniibig, kayo ay bahagi ng hininga ng Diyos. Bahagi ng kanyang pagkatao ayon sa kanyang pagkakalikha. Saan nga ba kayo magsisipagbalik? Saan nga ba kayo babalik, aking mga iniibig? Hindi lang yung makita ito sa ngayon, sapagkat narito, may kanya-kanya pa kayong personalidad. May kanya-kanya kayong kaisipan. Lahat nagbahagi ng inyong sarili gumagalaw ayon sa inyong layunin. Hindi pa kayo gumagalaw ayon sa layunin ng Diyos. Hindi pa nyo madarama at lalo hindi nyo maunawan paano ba ito magiging gayon kung kayo sa inyong sarili ay hindi nakikisa sa layunin ng Diyos. Hindi nyo madarama ang kaisahan, aking mga iniibig. Ngunit madadama ninyo ang inyong sarili na kayo sa inyong bahagi ay mayroong isang uri ng personalidad para sa inyo, sukat ayon sa katwiran at sukat ayon sa kaalaman. Hindi ba nyo ganyan dinarama ang inyong sarili? Kaya nga hindi makita ng tao ang kanyang kaugnayan sa kanyang Panginoon, sapagkat hindi naman niya nasusubukan pang makiisa sa kanyang Diyos. Yan ang itinuro ng dakilang guro kung bakit siya isinilang sa sanglibutan upang maipakilala sa tao paano ba ang pakikiisa sa isang Diyos upang siya at ang kanyang ama ay maging isa. Kaya nga ito ipinangaral at binigyan ng katwiran sa kanyang kabuhayan. Nasagot ko bang yung tanong? Akala ko po, ang Panginoong Jesucristo, siya ay anak. Ang ating pong Panginoong Diyos, siya ay Diyos na lumalang sa lahat ng bagay. Akala ko po magkaiba yun. Ang Panginoong Jesucristo po, akala ko anak. At ang Panginoong Diyos, siya ang lumalang. Siya ang Ama. Kaya po, pasensya na po, banal na akala ko magkaiba. Maraming pong salamat. Ada ng tanong? Wala na? Wala nang magtatanong? Alam niyo lahat? Kung gayon ako ang magtatanong. Gawin natin ang pag-aaral na ito ayon sa Espiritu. Sa palagay niyo, aking mga iniibig, ayon sa inyong kakayanan, kung kayo ay gagawa sa paggawaan ng Panginoon, ano kayang gawain ang maaari niyong ipagpayabang o ipakilala upang kayo ay tanggapin sa kanyang paggawaan? Malinaw ba ang aking katanungan? Sa palagay ninyo, anong gawain? Tulad sa isang manggagawa sa sanglibutang ito, kayo'y pumapasok sa paggawaan sapagkat kayo'y may mga kaangkinan na kanilang pakikinabangan. Sa palagay ninyo, kung kayo papasok sa paggawaan ng Panginoon, anong kaangkinan ninyo ang magiging kapakinabangan ayon sa kalagayan ng Espiritu? Muli po, kagalang-galang na banal na Espiritu, kami pong mga nilalang wala po ang karapatan ng mayabang sa aming Panginoong Diyos. Kasi po kami mga tao lamang na nagkakasala.
Pwede pa po akong magtanong, Banal? Bago ka magtanong, aking iniibig, dapat mong matalastas. Ang isang tao nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Hindi niyo dapat hinahamak ang wangis ng Diyos sapagkat bumaparoon ang kanyang pag-ibig. Kaya huwag niyo sasabihin kayo tao lamang, sapagkat nung nilikha ng Diyos ang tao, tunay na ito'y kanyang iniibig. Patawarin niyo po ako. Meron po akong itatanong pa po. Ano pong itsura ng Panginoong Diyos? Kasi po, hindi ko po alam kung ano yung itsura niya. Ito na po yung pagkakataon para po malaman namin. Maraming pong salamat. Kailangan bang bigyan siya ng wangis upang inyong makilala? Tunay, walang karapat-dapat na mukha para sa kanya. Sapagkat kung magkakagayon, sino ang nilikha ng mukha na yan? Tandaan niyo, ang sinasamba ng Diyos ay hindi nilikha. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Anong larawan ang iukit mo para sa Kanya? Kaya nga, walang bahagi ng katwiran upang siya isa larawan, maliban siya'y banal. Siya ang pinakamakapangyarihan. Nasa kanyang kalwalatian at higit sa lahat, siya ang kaliwanagan. Nagkakabi po, Protector. Ang katanungan niyo po kung paano namin may papakita bilang isang manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Ang para sa akin po, ganito yung para sa akin. Ito po ang aking pangunawa. Yung mga butil na binhi na tinatanim po sa aming mga puso, ito po ang kinakailangan naming pagyamanin upang kung ito ay nasasagawa na namin, kung ito ay nasa katuparan na namin, ito po ang kailangan namin ipamahagi sa aming mga kapatid na nangangailangan. Ito po ang aking pangunawa. Kung paano namin ibibigay kung ano yung natutunan namin, kung ano ang naitanim na binhi sa aming puso. Ito po ang kailangan namin ipamahagi sa aming mga kapatid na nangangailangan, yung mga nagugutom naming kapatid sa mga salita ng Panginoon. Yun lamang po. Sino pa? Pwede rin po sumagot din po sa katanungan po ng mga paglaya. Sa akin pong interpretasyon po at sa akin pong nais po i-share, kung tayo po ay haharap sa Panginoon at sa haharap natin po ang ating nagawa o ating kakayahan para maging karapat-dapat tayong warap sa Kanya. Ngayon po, kung ating pong susuriin naman sa ating pong sarili po kasi, para pong kung ang kayo po at ang Panginoon ay iisa, ang lahat ng gagawin niyo po sa kapwa ay pagmamahal, na sa payak po na pagkakaunawa ko po, inahalin tulad ko po ang Panginoon sa ako po yung nasa kalagayan po niya, at yung anak ko po ay yung po ang mga kapatid na nasa sanlibutan, na pag nasasaktan ang aking anak, nasasaktan din po ako, na kapag ang aking anak ay nakakadama ng kaligayahan, lumiligaya rin po ang aking puso. At kung hindi ko po alam kung maganda sabihin, kung ipagpapalit po ang aking buhay sa kanya, sa aking anak, ay hindi po ako magdadalawang isip, na parang yun po ang aking pagkakaintindi po sa tanong po na yan, na kung tayo po ba ay haharap sa Panginoon, at kung po tayo at ang Panginoon ay iisa, gayon din po ba ang ating gagawin?
Hiram. Ito naman po pagkakaunawa ko sa Juan 15, 9 hanggang 10. Kung paano inibig ako ng Ama, ay hindi naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad ng mga utos, sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. So, tama po ba yun, mga Espiritu? Wala akong sasabing mali at tamang sagot sa ngayon. Sino pa ang ibig sumagot? Kasi kung ginagawa natin ang utos ng Panginoon, nananahan tayo sa Kanya. Any answer or any opinion? Yung tanong ng Batlaya. Magandang gabi po. Magandang po. Sa kapatarang lupa po kasi, kapag nag-a-apply ka ng trabaho, parang tanggapin ka ng nag-a-apply ng trabaho. Susulat mo doon yung skilled ka, kung ano yung katangian mo, alam mo, para tanggapin ka rin sa pinag-a-apply ng trabaho. Ngayon, ang pagkakaunawa ko sa inyong katanungan bilang isang magagawa sa ubos na ng Panginoon, bilang isang mag-aral kung ano ang katangian namin na o kakainan namin para maging karapat-dapat sa paggawaan ng Panginoon Diyos. Bilang isang manggagawa, para sa akin, ang pagiging matyaga po siguro. Yan po ang masasabi ko. Salamat po. Next. Well, protector, yung sa akin po kasi, kaya nahihirapan ako sagutin yung tanong dahil siguro hindi ganun kalalim yung pagkaunawa ko para i-distinguish kung ano yung mga gampanin na sa level ng espiritu versus kung ano yung ginagawa ko na mabuti pero sa level pa rin ng tao. For example, kung yung pag-ebanghelyo ba na ginagawa ng bawat isa sa amin is enough na ba yun na para masabi na naayon sa espiritu kung yung mga nakakapakinig ng mga pagbabahagi na ginagawa sa ebanghelyo is at some point nakakatulong doon sa kung paano din yung pag-aaral na ginagawa ng mga kasama namin. Sagot. Magulat po sa salamat po sa mahal na Batlaya. Para po sa akin, bilang siguro po sa kaunawaan ko na may babahagi ko lang po para sa Panginoon is yung aking pamilya. Siguro, yun nga po siguro yung tinatanong ng Batlaya sa akin. Ano ba yung pinagpapahalagahan natin sa oras ito? Siyempre, yung pinagpapahalagahan natin sa oras ito, siguro ito yung maibabahagi natin sa Panginoon kung sakali tayo may maharap sa Kanya. Kaya ito yung maibabahagi natin sa Kanya. Kaya sabi ko nga, kung ano yung pinagpapahalagahan ko, yun siguro yung maibabahagi ko sa Panginoon. Yun yung pamilya ko na pinipilit ko na magkaroon sila ng magandang buhay or mapalapit sa Panginoon. Gaya ng ginagawa ko naman na pinipilit ko na mapalapit sa Panginoon at sana naman is may pagpatuloy ng pamilya ko o ng pinagpapahalaga ko yung mga ginagawa ko. Inawag ko marami sa Next. Sino pa? Senyor.
Senior. Si Senior. Hawakan si Miguel. Magandang gabi, mahal na protektor. Sa ngalan ng mahal na guro at Panginoong Jesus. Ang sabi ko po, tinuturuan tayo ng mga protektor kung paano gumamit ng magnetismo. Ngayon, sa aking natutunan at sa aking ginagawa, ay doon ko napatutuhanan kung paano gumamit ng magnetismo. Sapagkat sa pagsasabog ng magnetismo, ng banal na pag-ibig sa sangkatauhan, tayo ay nagkakaroon ng kaganapan bilang isang alagad ng Panginoon. Maraming salamat. Salamat din po. Next! Cristabel. Hindi ko pa ma-compose yung buong sagot ko. Sabi ko ako kanina nung ano kong narinig yung tanong, sabi ko, hiring po pala. Hiring po pala tayo. Initially po, ang naisip ko, kami po, bahagi naman po kami ng, kumbaga, isa na rin po kami maituturing na manggagawa ng Panginoon. Pero kung meron tayong pamantayan, paano kami maituturing na talagang masasabi mo na manggagawa kaming tunay sa loob ng ubasa ng Panginoon. Siguro po yun po yung bilang pag-worker ka kasi dapat masunurin ka, may kakayahan kang matuto, ibig kang matuto. Nagkakamali ka, pero bumabangon ka sa pagkakamali yun. Bumabalik ka kahit na minsan umaalis ka. Parang sinasabi minsan nalilate ka, ma-absent ka, pero at the end of the day, babalik ka pa rin. Sa tingin ko yun po yung mga qualities na siguro po pwedeng makapasa ako para maging manggagawa ako ng Panginoon. Basta hahaluan pa rin ng sipag at kapalimuhan. Yun po. Babalik ka. Babalik at babalik. Next. Sagot. Sige. Magandang gabi po. Pasensya na po ba sa aking kakulitan. Gusto ko lang pong matuto. Sinasamantala na po yung oras habang nandito kayo dahil po kami ay kulang sa kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon. Sa amin pong pagkaalam, kung tunay kang nananampalataya, dapat po diretso ang paglakad ng isang nananampalataya. Wala nang nakikitang mali, puro po diretso. Kung ano po yung narinig mo, ilabas mo sa kaliwa at sa kanan. Diretso lang po sa paglingkod sa Panginoon. Yun po ang ating pagkaalam bilang isang nananampalataya. At bahagi mo rin po yung nalalaman sa iyong mga kapatid na nasa labas ng pananampalataya para po hindi nasasayang yung oras. Maraming salamat po. Okay, very good. Wala na. Nelson. Mabulit na salamat po sa Panginoon Panginoon. Yung mga narinig ko pong sagot kanina, na naisip ko po na yung pag-ebanghelyo po, paggagamot, pag-residente, o kaya pagganap sa harapan, lahat naman po tayo medium eh. Lahat naman tayo meron kakayahan ng paggawa ng mga ganyan. Yung pagsasalita ng banal na, pag-explain ng banal na salita, lahat tayo meron kakayahan. Pero saan po nagkakaiba o saan nagkakaroon ng pagdadaan ng Panginoon kung ano yung karapat-dapat po para sa Kanya. Yung tinatawag po na kalinisan ng budhi po sa ating mga sarili.
kung tayo po sa ating sarili, nandun yung sinseridad natin na gumawa ng mabuti at yung malinis na liwanag na nagmumula sa kaitaasan, yung liwanag na kalapit ng liwanag ng dakilang Panginoon po, ay makita o madama natin at may pumahagi natin sa ating kapwa. Doon po tayo nagkakaroon ng pagkakaiba. Kung gaano ka man po galing magsalita sa harapan o kung gaano ka naman po nahihiya o nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan, pero kung ikaw gumagawa ka sarili mo na malinis yung ipinapadala mong liwanag sa iyong kapwa, ay magkakaroon ka ng paglilingkod para po sa Panginoon. Very good. Next. Sister Bell. Magandang gabi po ba ng Espiritu. Ayon po sa aking pagkaunawa sa iyong tanong kanina na kung baga sa isang kumpanya mayroong namumuno at ang sumusunod doon ay mga kumbaga may mga opisyalis, kumbaga yung Pangulo, Vice-Presidente, kumbaga meron yung mga administrator. Kung sa Panginoon naman po, lalo na sa dito sa ganitong gawain, meron din tayo namumuno. Kaya kung may Pangulo o mayroong nagtuturo, tumanggap ng kaloob ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay isang pinuno. Mamuno siya, pamunuan niya ng mahusay ang kanyang nasasakupan. At ganoon din naman po yung mga tumanggap ng ebangelista. Siya ang saysay at pagpaliwanag, may kapangyarihan magsalita ng isaysay ang salita ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng nasa banal na kasulatan. At ganoon din naman na may pinagkalooban niya ng mga medium, nagpamagitan. Sila lamang po ang nakakapagbigay ng mga aralin o mga salita na nanggagaling sa kaitaasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang gumagamit sa isang tagapamagitan upang sila ang siyang maghayag ng salita ng ating Panginoong Jesucristo sa ating lahat. At ganoon na rin sa mga kung ikaw naman po ay pinagkalooban ng tagapagpagaling o may kapangyarihan ka magpagaling ng mga may sakit, gawin lang yung doktor, hindi lang isang magdadamo. Ganoon na rin sa mga manguhula na gawin din. Kung ipinagkaloob sa iyo, kailangan mo gawin ang mangula at ang makapagsalita ng mga iba't ibang wika, gawin mo. Kailangan din na meron din yung nakapagpaliwanag kung ano man po yung mga salitang yun upang maintindihan ng nakararami. At mga iba pang mga kaloob na ipinagkaloob na sila na binigyan ng ating Panginoon ng mga kaloob na ito na kumbaga sila ang nararapat na magkaroon. Iyon yung magiging kapangyarihan ng isang manggagawa ng ating Panginoon Jesucristo. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang gabi po. Ang akin lang masasabi, wala akong may pagmamalaki. Sa totoo lang po, wala. Sapagkat, nung kabataan ko po, masyadong matayog ang aking pangarap, ganito ang kurso ko, ganun ang kurso ko. Hanggang kinuha ko na yung kurso, pero hindi ako makagraduate. Lagi may nangyayari, katulad ng sinabi ng kapatid, yung obstacles lagi nandoon.
Na-realize ko later na parang magtuturo yata ako Yun yata yung point na aking pupuntahan. Meron akong business na hawak. Namimili ako ngayon. Saan ba ako? Ito ang gusto ko. Pero bakit hindi ko matapos? Ibig sabihin, may kalooban yung masigit na mataas sa akin na dapat kong sundin at yun ang aking sinusunod ngayon. Na hindi ko pa rin sasabihin na may pagmamalaki ko kasi hanggang ngayon nagpipilit pa rin ako na magampanan ko na maging guro. So, natupad naman, nung naging guro naman ako, na-enjoy ko naman yung buhay ng pagiging guro. Hanggang napunta ako dito sa sentro, na ang sabi sa akin ng Batbayan, nung ako'y dumating dito, ako daw ay magiging guro sa espiritual at saka sa laman. Aking tinatanggihan yung punto ng pagiging guro sa espiritual. Sabi ko, hindi pa ako namamatay, kaya wala akong may papaliwanag. So sa katagalan ng pakikinig dito, natutunan ko ang maraming mga malalalim na bagay habang binabasa ko ang mga libro ni Allan Kardec. Marami akong natutunan doon. So ngayon, nagkaroon ako ng pagbukal sa aking sarili. Alam ko to bakit hindi ko ituturo ngayon sa mga video. Kaya yun yung bunsod sa akin na ako magkakaroon ng mini lecture dito dahil ako may natutunan. Nasabi ko, ako yata ay mapupunta sa 6 feet below the ground. Dala-dala ko yung alam ko na nabasa ko. Kaya ngayon, sabi ko wala akong may magmamalaki dahil totoo namang wala akong alam. Kung ano lang yung naiintindihan ko, yun lang naman yung tinuturo ko dito. Ngayon talagang umaasa na lang ako sa gabay ng nasa taas na pag ako yung ginagawa dito, sana tama yung sinasabi ko para ako at ang Diyos ay iisa. Nakikisa ako sa Kanya na kung gusto niya ang karunungan ay tuwid, sana ako bilang kasangkapan, maging tuwid din yung tuturo ko. Sana hindi mapunta sa hindi tamang kaisipan ng aking matuturuan. Yun lang po. Isa pong kapulihan ng napagkakaroon po sa harapan ng laki ng Panginoon. Para sa akin po, bilang isang manggagawa, nasa akin na po natigil na po sa amin lahat ng sa isang video na katulad ko, ito may mga kakayanan namin na ibigay yung panggagamot, pagkakalita, nakakita. So, hindi naman sa akin po, talaga naman, meron na bita natin. Para sa akin, bilang isang manggagawa, para maging rapat-rapat tayo sa basa ng Panginoong Isus, siguro magkaroon tayo ng pagkagasisilita sa ating sarili. Katyagaan, na mapag-is, lahat ng bagay. Ako dito naman sa atin, pagdating natin, hindi natin pinakailangan na utusan pa, hindi meron tayong sariling paggawa. Diba? Kaya bilang isang magagawa, yung katiisan, yun ang dapat tatapunin natin bilang isang tunay na magagawa para sa tatapos. Yun naman po. Tuloy na magpasalamat sa dakilang Panginoon. Ang ganda po yung tanong, kasi ano yung pagmamalaki? Kasi wala na ako yung harap ng pagmamalaki. Kanina pa ako nag-iisip po kasi, dati po kasi, nagtanong na yan dati po. Ang ginawa ko po yun, sinulat ko yung ginagawa ko araw-araw, yung kung alam ko na para sa Panginoon. So yung review ko, yung buong papel, walang natira. Sabi ko, ano ba talaga sa para sa Panginoon? Kasi kung sinasabi ko noon po dati na pupunta ako ng sentro para upad, ang wapit naman sa akin, hindi mo pa rin yung pinagmamalaki mo. Kasi nag-aaral ka para sumulong yung espiritu mo. So sinabi ko, sa magulang naman, kapatid, kasi yung mahalin mo yung magulang mo, sulit mo, sabi ko, nasa utos naman. So,
ano yung dapat ipagmalaki. So, lumipas sa ilang taon, hanggang wala ka na pagmamalaki. So, kasi dati kasi naglalad po akong makita yung Panginoon talaga. So, yun natuto ako mag-astral na turo ni kapatid nila. So, yung nakita ko yung liwanag, natalsikan ako, mas lalo akong nahiya. Hindi ko na hinahangad na makita ang Panginoon. Kasi yung natalsikan na ako, parang umiyak ako, sabi ko ng lungo ko. Ano nga kaya harap ko pag nakita ko Panginoon? Ano yung pagmamalat mo? Wala. So, ang huwatid na lang sa akin nun, yung sundin mo o gawin mo yung kalooban ng Panginoon. So far po, hindi ko po alam kung susunod ko nga po yung kalooban ng Panginoon. Pinipilit ko po talaga gawin yung kalooban ng Panginoon. Salamat. Alas 12 na po. Puripot pa sa sarap. Puripot pa sa salamat sa dakilang Ama. Ang tinatanong ko kasi talaga yung sarili kong kaangkinan or sabi nga pang-unawa mo kung paano mo hinaharap yung sabi nga yung talentong binigay sa iyo ng dakilang Ama. So kung ngayon sa laman ako ay may bahagi ng marunong kumanta, kanta lang. Pero sabi nga yung pagkanta may puso, yun po siguro yung maaaring ma-question na kung ibabahagi sa pang-spiritual, masasabi po na yun po yung pwede ko po maiharap sa dakilang Ama nang meron pong, sabi nga mas kagalakan pa po. Pero iniisip ko rin po sa isang banda, yung lahat po ng talento na meron kami, lahat po na uuwi ko sa pag-ibig dahil lahat po ito ginagawa mo dahil may maaaring tao kang pinasasaya, meron kang inaalala ng talento mo, may pag-uukulan ka ng talento mo dahil nalalaman mo na ikaw ay may responsibilidad na dapat mong gawin sa kapwa mo. So, ito po, ibinabahagi ko ngayon ang tanong, para po sa harapan po ng dakilang Ama. Maaari pong sa ngayon, masasabi ko po na ako po ay may konting pag-ibig sa dakilang Ama na maaari ko pong ma-offer yung konti ko pong, sabi nga nalalaman, either talent man ito, pagiging matiyagain man nito, pagiging matulungin ko man ito, pagkakaroon ng, sabi nga pagbibigay ng kapayapaan na nagagawa rin naman sa iba. Pero ang parang nagiging question ko ngayon na-maintain mo ba yung bahagi na yun? Na kung ikaw ay nagbibigay ng kapayapaan bilang iyong talento sa nakakarami, ito ba ay na-maintain mo? Na-maintain mo ba siya sa lahat ng pagkakataon ng oras o sa panahon lang ng pangangailangan? So, yun po yung isa sa sabi niya, maaaring katanungan, pero ang ma-offer ko lang po na aking sarili meron po akong konting kapayapaan na maaaring ma-serve ko sa harapan ng dakilang Ama. Kung tatanungin tungkol sa spiritual na aking kalagayan, dahil po mahal ko siya, pag-ibig. Ako naman po ganito. Magandang gabi po mga espiritu. Noon po ay may nagtanong, ang sabi po ng Banal na Espiritu, nagtagumpay raw espiritismo sa buhay ninyo. So, isa po sa mga sumagot ay ganito, naakit ko po ang aking pamilya na pumasok sa loob ng paturuan ng diwa. Maari yun din po ang nangyari sa akin, pero hindi po yun masasabing tagumpay po. Pero kunting tagumpay po lamang yun ng Espiritu. Kunti lang yun?
Meron pa bang ibig sumagot? Sige, isa na lang ha, kasi alas 12 na. Mayroon po daw mag-astral. Salamat po ulit. Meron po kasing karagdagang katanungan po sa akin habang nakaupo po ako rito na gusto ko po sana i-share sa lahat. Na napakaganda po ng tanong sa atin ng Batlaya. Parang ang dating po sa tanong nito sa akin ay kung sa isang kumpanya, gaya ng sinabi ng kapatid kanina, na merong pangulo. Ngayon, yung pangulo ay nawala, pansamantala, at ikaw ang tatayong pangulo. Kakayanin mo ba? Kasi parang, paano ka haharap sa Panginoon at paano kayo magiging isa kung hindi mo naman kaya gampanan ang kaisahan ninyo ng Ama. Yun nga ang parang pahiwatig sa akin ng tanong na yon. So, katulad po ng ganito, sa isang sitwasyon, nakakita po tayo ng may sakit. Alam naman po natin na mayroon tayong kakayahan maggamot. Ngayon, siyempre, kailangan po magpakumbaba po tayo, hindi po natin masasabi na tayo ay Panginoon o tayo po siya na kaya nating magpagaling. Subalit kung nandun na po tayo sa pagkakataon na kailangan po nating gampanan yung panggagamot sa tao na yon, at sa tingin naman po natin ng buong pagmamahal na ang intensyon po natin ay katulad ng pagmamahal ng Ama sa anak, ating pong gampanan, angkinin po natin ang pagiging isa sa Panginoon upang yung kanyang aral, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang katalinuhan ay maisiwalat natin sa lahat. Kung may nakita po tayong kaluluwa na medyo nangangailangan ng tulong, alam po natin ang ating gagawin. Subalit kung paiiralan natin yung ating sinasabi nga hindi natin kaisa ang Ama, ang Panginoon, tatalikuran po natin dahil tayo matatakot pa na tumulong. Then baka sabihin natin baka natin lalong maligaw ang kaluluwa nito. Subalit kung tayo po ay aangkinin natin ang kaisahan po ng Panginoon, ng Ama, dahil lang alam naman po natin ang ating intensyon ay yung busilak na kalooban at pagmamahal, gagawa po natin ang paraan na may angat po ang estado ng kaluluwa na nangangailangan po ng tulong. Salamat po. Salamat po. Mga iniibig na mga kapatid, tunay, wala akong sasabing tama at maling sagot. Ngunit ano lang ang bagay na ipaunawa ko sa inyo. Sa bawat kasagutan na inyong binibigay, napaghahalata o napag-uunawa, sanay kayo sa buhay sa sanglibutan. Hindi kayo sanay na sa buhay ayon sa Espiritu. Hindi ba ganyong nalalaman sa bayan ng Panginoon kung gaano karaming gawain ang mayroon? Hindi lang ito ayon sa inyong hinala, ito'y katotohanan. Sa bawat kaluluwang isinisila, sa bawat kapalarang inaayos, nalalaman niyo ba ilang kaluluwa ang dito ay nagsasagawa? Sa mga bahagi ng mga kaluluwang bumabalik na hindi nagtatagumpay pero pumaparoon sa bayan ng Panginoon, saan sila nakalagay? Sino ang sa kanilang nangangalaga? Tunay, lahat ng inyong kaalaman ay mainam, sapagkat kayo'y natuto ng bawat bagay na mainam. Ngunit kung lahat ng iyon may tatawid niyo sa bayan ng Panginoon, ito muli ay inyong pag-aralan. Sapagkat kung ang inyong kasanayan ay ayon sa sanglibutan, na kayo ay mayroong kapwa, ng inyong mga kapwa ay nagiging magulang ninyo, kaibigan, kaaway at kung ano-ano pa. Sa bayan ng Panginoon, iba ang magiging larawan. Wala nang magiging magulang, anak at kung ano pa, lahat ay kapatid. Hindi na rin siya titingnan kung siya lalaki o babae, sapagkat wala namang kasarian sa bayan ng Panginoon. Hindi na rin siya magugutom at mauuhaw ayon sa pananaw niyo, ayon sa laman, pero tiyak na may siyang bahagi na kagutuman at kauhawan, lalo na sa salita ng Panginoon. Maraming bagay, aking mga inibig, kadahilanan ito upang aking buksan sa inyo.
Sapagkat bagamat kayong lahat ay nag-aaral at nalalaman niyo bawat kaluluwa na narito ay nag-aaral sa paaralan ng Panginoon, sapagkat ang bawat sanglibutan o bawat mundo na kanyang nilikha ay paaralan. Sapagkat mula sa mga bagay na inyong nakikita, ginigising isang uri ng kamalayan para sa bawat isang mag-aaral. Sapagkat kung ang larawan nga ng kaitasan ay iba sa sanglibutan, anong kahandaan ang inyong bibigay upang kayo naman din ay tawaging karapat-dapat? Sapagkat isa sa mga bagay na nakakalungkot maganap sa buhay ng isang inaaralan, lalo na sa paaralan ng Espiritismo, na dumating siya sa bayan ng Panginoon, hindi upang maglingkod, upang paglingkuran. Hindi upang mangaral ng salita ng Diyos upang siya man ay pangaralan. Hindi upang mula sa Kanya ang Kanyang pag-ibig ay Kanyang maihayag upang siya pala ay kumuha din ng pag-ibig, sapagkat narito, dumating siya doon na kulang. Nadadaman niyo ba ang inyong sarili, aking mga iniibig? Kung gaano kalaki ang bahagi na mayroon kayo at ganoon din ang kawalan. Sa kabuuan ng inyong mga sarili, ano ang inyong naalala? Lahat ng bagay na nasa sanglibutan. Ginagawa niyo ba ito dahil iniibig niyo ang Panginoon? Sapagkat narito ang pangunahing batas. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at buong lakas. Paano mo ito ginagawa para sa Panginoon? Kung ang lahat lang ng inyong natatanaw ay sa sanglibutan, hindi ba ganyan naalala? Sa panahon ng Panginoon, mayroong isang babae na sa kanya nagbuhos ng pabango. At anong wika ng isang alagad? Bakit nga ba siya nag-aaksaya ng ganyang pabango? Samantalang maaari ang ipagbili at ibigay sa mga dukha. Anong wika ng Panginoon? Ang dukha ay lagi niyong kasama, ngunit ako ay hindi. Nagaganap ba ito sa inyo, aking mga iniibig? Lagi niyong bang kasama ang lahat ng yan na nangangailangan, na nalalaman niyo kayo ay kailangan? Kailan kayo magiging kapiling ng Panginoon? Sa gitna ng isang kalagayan, kahit kayo ay may laman. Kaya nga, matuwid ang lahat ng iyong sinabi, hindi ko hahatulan. Ngunit ang bagay na aking binibigay sa inyo, inyo rin pag-aralan. Sapagkat sa lahat ng bagay na inyong natatagpuan, tunay, makikita niyo pa ang maraming bagay na mas mainam. Lahat naman yan ay pinakikinabangan, sapagkat sa panahon na ito ay pangangailangan. Ngunit ang pangangailangan ng tao ay natatapos, tulad din ng panahon. Ngunit ang katwiran ng Diyos ay hindi mapaparang. Malibang isauli ng tao ang kanyang sarili, kaisa ng kanyang guro o kanyang Panginoon. Hindi niyo madadamang layunin ng Diyos na kayo'y kanyang kaisa at kanyang kabahagi. Ito ang pinakilala ng dakilang Jesus sa kanyang kapanahunan, kung paano niyang ipinaunawa sa bawat isang nakikinig sa Kanya at sa bawat isang na nakakabasa ng katitikan ng kasulatan ang Kanyang katwiran. Isang uri ng kaisahan na wala kayong ibang pakikinggan kundi ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang tinig. Tunay na isang matalimaing anak na sumusunod sa isang salita na nagmumula lamang sa Kanyang iisang Ama. Tulad din ng mga anak na tinatawag para sa Kanyang magulang. Tulad din ng isang mag-aaral na nakikinig sa kanyang guro at sumusunod sa kanyang payo. Alam at kung kayo'y kaibigan, tama ang inyong ginagawa. Kaya mong ibigay ang iyong buhay para sa iyong kaibigan. Kaibigan mo ba ang Panginoon? Kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa Kanya? Sapagkat ganito ang larawan na sa inyo'y laging ipinakikilala upang maunawaan ng tao anong bagay na meron kayo lilipas. Ngunit ang katwiran ng Diyos kailanman ay nililipas. Anumang bagay na inyong natutunan ayon sa kabutihan at kabanalan ay hindi mapaparang at inyong pakikinabangan. At lalo itong pakikinabangan kung makikita nyo ang layunin ng Diyos at kayo ay mayroong kaisahan. Mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng isang Diyos, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapaybay aking binibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakilanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y nakisa at tumindig sa pangalan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.